So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Wala ba kundi Judge Janan. Okay guys, Motos pa rin tayo. At itong re-review natin ay isa to sa mga gusto ko mapanood dati pa, no? Sa 4 weeks ago or 1 month na yung nakalipas since upload itong video na to. So ito yung Da Vinci versus Dave Denver. So tayo na, marami pa akong gusto mapanood sa event na to, Revolution 3. So, isa-isahin natin tong mga battle na to. Hindi pa tayo tapos sa Combati 3 pero yung mga nireview ko sa Combati 3, yun yung mga battles na gusto ko mapanood sa event na yon. Ngayon, Revolution 3 muna tayo kasi sobrang napag-iwanan na talaga ako sa mga battles dito sa Motos. Marami pa to. Yung Shaboy Husky, alam ko dito to eh. So, panoorin natin yun soon. Pero, sa ngayon, Da Vinci versus Dave Denver muna. Tignan natin. Sabi nila maganda daw yung battle eh. Sabi ni alam ko nag-post si C9 eh na solid daw yung mga rounds dito o yung round 3 ni Da Vinci. So nakaka-excite. Na-spoil ako ng konti pero hindi ko pa narinig yung buong battle na to. Kahit mga verses nito, kahit mga reels, no, hindi ako nakakita ng reels about sa battle nito, kaya exciting tong battle na to. Kaya ayan, let's go. Da Vinci versus Dave Denver. Huwag natin patagalin kahit ako na-excite na ako sa battle na to. Game. Revolution 3, pakinggan natin, laban to. Game! Game! DD! Sa DB, magkakatunog. Okay. Malaglag kay Vicente. Hindi nakalusot. Lumabas na hilaw. Doon sa Beans, masama ang loob. Siya'y nakakutob. Kung butong kay Rochak lalagotok, di na umubra sa sumisibol na Beans. Paano pa kasunod? Dito mabubuod na mas nakakapatay yung Beans na umaahon mula sa pagkakalubog. Kasi kontrobersyal. Ang daming galit. Sa kampyonato, hindi niya nakamit. Nakakadalawang tour na naliligaw ka pa rin. Okay. Kaya magbaliktad ng suot. Walang sinabi tong madaming arte na nawala sa bis, sa 3. Talagang nadali ka, pre. Oo, tinalo ni Vicente at ni 3D. Mga nangyayari hindi tama. Na dinurog na ng bis, tapos nadali pa ng Bisaya. Ang dami ng sugat na tamo. Meron ng sabit sa iyong baga na natili na hiwaga. Kinailangan ng maraming stab para kainin ko lang. Ito ay pares ni Diwata. Kasi standing yan sa Motos 1-4. Yan ay tama lang sa'yo, bitch. Na magtatapos sa 1-5 itong Denver. Nikola Jokic. Pwede ring 1-5 sa Denver. Parang Carmelo Anthony. Pagkat katulad ni Carmelo may bumaon sa'yo na 3. Okay, ganda Pero nun. nakapasok yan ng 1 minutes. Puro peke pamagat, pabalatan nyo. Puro nameplay lang dalat, kinapitan to. Kaya paano hindi niya ibibigay yung lahat kung kinikilan mo? Oo, dinurog yan ni Kilan. Dun sa Omega siya natapos. Di marunong lumetra tong busabos. Na dinirekta ka na sa land, di ka pa rin makakonekta ng maayos. Okay. Gaya kasi ng gaya kay Rafian. Di na masasalba to. Nawalan na ng bayag. Di na magkakaapo. Mas pinili mo yung Raf. Start, kaya ka nagtatatalo. Ikaw yung binigay niya na pambawi. Kaya nakatodo aking rap sentence. Makikita niyo all of me, Maladyan legend. Itong nagpapaka-rap yan. Sa rap ay puro rough edges. Kasi hype man yan ni Raf yan. Yan ang goal mo, Hassel. Tiga go brother. Tandaan bago sumikat si Raf Davis, meron mo ng yo-yo master. Puro baraf. Raf Davis. Damn! Yo-yo Walang master. sinabi sa mga Okay. gagarang bato. Ipunin mo lahat ng mga masasalba mo. Pagkat ito ay rough day, walang mangyaring maganda sa'yo. Galit pa rin sa akin yung mga yan. Kaya nagsisisi ako. Sinetap niya tong laban bilang pambawi nako. Binigay sa'yo lahat. Kahit ano. O hometown mo to. Kung talagang magaling ka sa akin at mga tira ba no, bakit ako pa kailangan magbigay ng mga partida sa'yo? Kaya Zay, ito pangako na masisipa ko to.
makikipagbuno. Da Vinci nakatikila, walang makakapanggulo. Alam niyo na kung bakit. Gumuguhit na ako. Okay, pag-usapan natin yung mga angels na napili ni Da Vinci dito. Una, yung pagkatalo ni Dave Denver kay Vicente, then kay 3D. Siguro masabi ko na okay yon, magandang angulo yon. Yung pagkatalo ni, yun nga, maganda rin yung nakakadalawang tournament, naliligaw ka pa, maganda rin yon. Yung laro ni Da Vinci dun sa kay Vicente. Maganda yun, nagustuhan ko yun, basta yung schema ng mga talo, na pinag-usapan yung talo ni Dave Denver kay 3D tsaka kay Vicente. Okay para sa akin yun. Pero, pagdating dun sa next na angulo, yung about dun sa rough, tangin na, sabi ko sa inyo na subaybayan ko yung mga battles ni Dave Denver sa FRBL, and halos lahat ng about dun sa rough yan is nagamit na yun sa kanya sa FRBL pa lang. Yung basta yung laro sa rough yan, no, na gumagaya kay rough yan. Basta yung buong schema ng rough yan is ano ko na yun, narinig ko na yun sa mga past battles ni Dave Denver sa FRBL. 1-up, most especially 1-up. So hindi na siya ganoon sa akin, kabago, or hindi na siya ganoon ka-impactful. Maganda yung ulitin ko lang, maganda yung angulo na nasilip ni Da Vinci about dun kay Beast tsaka kay 3D. Pero ayun, even though maganda yun para sa akin, medyo nakulangan naman ako sa mga punches na galing dun sa angulo na yon. Gets nyo ba? So, okay yung angulo, pasok yung mga punches niya, pero nakulangan ako. Kumbaga, alam ko kaya pang gawan ni Da Vinci ng mas marami pang punches, mas marami pang punchlines yung angulo na yun yung 3D tsaka Vicente. Alam ko kaya pa niya yun, pero nabitin ako kasi biglang nag-switch agad sa rough yan na angulo, which is hindi naging ganun ka-epektibo sa akin kasi narinig ko na yung ganung angulo sa mga past battles si Dave Denver sa FRBL. So, sayang kasi paangat na Actually, paangat na yung performance ni Da Vinci. Akala ko nga makukuha na niya yung pinaka-momentum niya, yung pinaka-peak ng performance niya, pero medyo pagdating doon sa second half, lumaylay siya. So, yun lang. So, yun, pakinggan natin yung round 1 ni Dave. Let's go. Yo, game. Puro daw talo. Ganap na ganap, chong. Ba't kada tapos ng laban, sinasabi ni M-Site, panalo tayo lahat doon. Tangina nito. Dumudiwata pares pa. Para kang tanga. Nagpapares ka na. Pumapares ka pa, may gout ka na nga. Tangina nitong puta. Game. 3 days prep. Yo! Balak niya ako masibak! Pero di na to papayag na ako pa'y masilat. Dinala mo sa Rizal. Para madala rin sa Rizal, yan ang aking tiyak. Mararamdaman nyo ang bigat. Matutunghayan yung mabiyak. Kaya kung iniisip mong lalagpas ka dito sa Rizal, siya'y makikita nyo mabitak. Dinayo mo ng baras? Bahay ko to. Ba't nagpabisit ng lame? Baka ang aabutin ay hindi na matake, mababalian sa pagdayo. Sa kada hit, mabibreak, mapipinish to mate. Kasi kung sa nakalocate yung DD, dun ka madidislocate. Okay. Tangina, makakadikit ba to sa akin? Dat pinag-back out mo na yan. Napakabobong nila lang. Kasi makakalapit bayan sa baras, oh. Morong ka na lang. Okay. Tangina, kung di lang naduwag pumunta dito yung espero, siya sana yung nadikdik. Maaga kong naligpit. Natupad sana aking hiling kung bumaba lang ang between o wala lang yung between. Kaya nandyan ka sa gitna. Okay. Pampalubag loob lang sa'yo to nung malipta na, kaya naging pamalit na. Kasi di ka sinipot ni Ellie Miller. Sayang.
Ready si Buddy. Sa isip niya, naipit lang sa heavy na traffic. Kaya siya'y waiting sa cabin. Kala niya Ellie is coming. Yung pala, Ellie is coming. Baka naman may ibang dahilan. O sa ruta na mali lang naman. Malay mo, naligaw lang si Brother Ellie. Doon pumunta sa dating daan. Pero di naman nasayang sulat niya kay Ellie. Kasi sa akin, magagamit na niya. Magulang kang tang-ina ka. Binigay ka sa akin ni M-Site yung 30, tapos nag-post ka sa FB, July 1, nagpa-practice ka na. Magulang, pero wala pang anak. Kasi nalaglagan daw sila ni Kyla, kaya pala nasadlak to sarap. Para ka palang si Lebron James, kasi yung anak mo na-drop. Okay. Bago tayo tumungo sa personalan, ituloy ang ganyang gimmick. Balikan muna natin yung post niya paglabas ng poster ng 1 minutes kasi sabi niya doon, baka ibang pintuan talaga yung gustong buksan. Focus muna tayo sa ibang ruta. Sabay emoji na 100%. Oh, kala ko ba ibang pintuan? Ba't nandito ka pa, hoy? Di matinag si Baboy. Pero sa bagay, pwede ka pa naman sa batch. Batchoy! Kasi 2 beses ka na nag-POI. Poison at moth pa yung inarit. Pero di pa rin niya nakasabit. Ginamit mo na nga yung P at M, di ka pa rin na PM PM ni Arik. Wala kasing nakitang espesyal sa'yo si Enigma. Puro ka lang pagbibida. Kaya wala ka sa leg 1 at leg 2 kasi sa seals mo walang mahihita. Pusi ka lang sa paningin ni Arik. Kaya wag nang umasang makasalang ka pa rin o maigapang yung karir kasi bitch lang tingin sa'yo ng Yuson na parang si Karil. Kaya ba't pinipilit mo pa sarili mo? Tama pa ba yan? Pag di para sa'yo yung pintuan, puta wag mong kalagan. Kaya ba't ipagpapatuloy mo pa rin? Kung may sagot na sa harapan at tadhana mo na mismo nagsasabing makaramdam ka naman. Kasi kahit anong gawin niyang way, di makakamit ang aim. Di mo mararanasan sumigaw ng flip-top game. Tangina, sobra na ba sa limit? At abuse. Tandaan mo tol, nandito ka sa baras, may house, may rules. Ooh! Okay, maganda yung ender. Okay, maganda yung ender. Pero, to be honest, magulo yung round 1. My choice, alam mo yon parang either way eh. Pwedeng tabla, pwedeng kay Dave Denver. So, torn pa ako sa ganong decision. Pero try natin i-breakdown yung round 1 nila parehas. Okay? Round 1 ni Da Vinci, sabi ko nga sa inyo, yung first half niya about dun sa yung pinag-usapan, yung mga anggulo ni ang napiling anggulo na pang-atake ni Da Vinci dito is yung pagkatalo ni Dave Denver kay Thirdy tsaka kay Vicente, na para sa akin magandang anggulo yun, maganda yung napili niya anggulo para sa comeback fight nila both, 'di ba? Ganda 'yon. Pero nakulangan naman ako dahil alam ko na mas kaya pang i-spread yun ni Da Vinci. Alam kong kaya pa niyang gawan ng iba't ibang creative style kung paano gamitin yung napili niyang angulo sa maraming punches. So, alam ko kaya ni Da Vinci yun. Pero yun, nakulangan lang ako doon kasi bigla siyang nag-switch dun sa ruffian na angulo na para sa akin is hindi naman naging ganun ka-epektibo laban kay Dave Denver kasi sa mga past battles ni Dave Denver na na-review ko, lagi nagagamit yung ruffian na schema. So, second half, medyo lumaylay, pero yung first half, nakulangan naman ako. So, scorean ko na to, it's 8 points for Da Vinci, na supposedly 9. Na binawasan ko lang ng 1 puntos. 8 points for Da Vinci. Kay Dave Denver, mahirap talaga actually, mahirap tansyahin. Pero, sa punches siguro, lamang si Dave Denver doon. Yung meron pa palang magandang linya si si Da Vinci, yung 1-4 standing neto sa motos 1-4 magiging 1-5 Dave Denver, Jokic, 'di ba? Or pwede ring 1-5 Carmelo Anthony kasi may tumatak na 3.
Diba? So maganda yun. Ang ganda ng laro ni Da Vinci doon. Props doon. 8 puntos. Then kay Dave Ender. Para sa akin yung pinaka naging ender ni Dave Denver sa battle na to. Solid, no? My house, my rules. Solid yun. Then yung may isang linya na okay pero hindi tumama kay Da Vinci, no? Yung about dun kay Espero na dapat si Espero yung kalaban niya pero yun nga. So maganda sana yun pero hindi yun tumama. Then ano pa? Yung mga word plays niya medyo ano sa akin, awkward, no? Uy, umulan na naman. Shout sa ulan. Yung mga word plays ni Dave Denver sa akin, medyo awkward yun for me. Kasi yung iba doon parang ano parang pilit, parang hindi ganoon ka tugma. Pero may isa naman siya doon na nag-anagram siya doon, yung maliptana, pamalit, something gano'n. Tama ba? Basta yung gano'n. So, eto, medyo since na breakdown na natin, medyo mas naliliwanagan na ako. So, yung round 1 is a tie for me sa 8 puntos. Parehas silang hindi pa ganoon ka e-game sa round 1. Parehas silang kinakapapa yung laro since comeback fight nila tong parehas, 'di ba? So 'yun. Tabla muna, stay flat muna tayo sa round 1. As is muna 'yon. I can't decide pa kung sino yung lumamang. Tabla sa 8 puntos. Round 2, pakinggan natin. Game! Huling battle niya sa Floodway. Nung finals. Apollo. Huling laban ako. Huling beses kong binaha. Kay Calix, naging madrama pa to. Di mo na-gets yung point? Kinang ina mo. Gusto ka nilang makitang mapira-piraso. Binigay ka niya sa akin para ano? Para maalala mo ulit tong ligang nagpakilala sa'yo. Kasi nabulag sa spotlight. Andoon ka lang kung saan ka mas makikilala. Pues dapat mahiya ka. Nilubog mo nga sa flood pati na ang pakikisama. Champion ka ng Floodway? Proud Rizaleño? Yan ang palaging binibida. Dinidiga. Ba't nung nakapasok ka ng motos ni hindi ka na nagpakita? Okay. Para ba sa Rizal? Sobra mong bibo. Bogus ka, iho. Bumalik ka lang ng Rizal nung nagkamotos na dito. Taga Rizal ka pa man din. Di mo nga alam ang kwento ng gamu-gamo. Sabik sa apoy at sa liwanag, yan din mismo ang papatay sa'yo. Tumanaw ka ng utang na loob. Kahit na pilit, huwag kang magbingi-bingihan. Pare, makinig. Ayaw mo, bitin pati warik. Sabay tali sa bibig. Sa apilitang pagpapalingon ito ay bali sa lieg. Sabay tutok sa iyong puso. Habang nakabaliktad, sasakay sa aking truck. Sa gasa pasiklab, bubungguin itong Rizal. Pagkat wala kang kasingwak. Kung kakapusin man yung primera, pues sa segunda katigbak. Rage mode! Pinakita ko lang kung gaano kadiin to. Sasagarin ko. Babaslangin at papatayin at sasakalin ko. Bakit pa? Kasi lumaban. Nagsisisi ba ang daing mo? Ngayong matakot ka sa akin, Dave! Nagdidilim na paningin ko! Ngayong wala na nga. Ngayong blanco na ang lahat. Wala na ang liwanag na iyong matatanaw. Katawan ba'y giniginaw? Lahat sila sumisigaw. Na ngayong patay na nga ang ilaw, may gamu-gamong naliligaw. Sinusundo ka na ng Diyos. Itong bugok paiyak na. Tupok, lubog, sunog, durog, lunod, paniyak. Lunod, matigas ka. Ibang liwanag yung nakikita mo, Dave. Sumunod ka sa kanya. Tinablan na ng hiya. Gago. Sa loob, di mapanatag. Konsensya ay binabagabag. Sa pagtaligod mo sa Rizal, sa Liga, at sa taong namamalakad. Di namin need yung kasigatan. Ngayon masagutin mga paratang. Ngayong binaon ng madiin, walang tugon, bali na kagad. Tapos na ako magtanong sa dilem. Ngayon ka magpaliwanag. Yay! Yay! Gago. Okay. Round 2 ni Da Vinci. Siguro ano muna tayo. Pakinggan muna siguro muna natin yung round 2 ni Dave. Medyo nagulat ako dun sa
pakulo ni Da Vinci na pagpatay ng ilaw. To be honest, nagulat ako doon. Tapos hindi niya na masyadong nagamit, no? Sige, explain ko na. Nagulat ako dun sa performance ni Da Vinci yung pagpatay sa ilaw. Pero for me, hindi siya naging ganun ka, or hindi niya nagamit yung pagiging creative. No. Basta hindi niya nagamit yung ginawa niyang pakulo na pagpapatay ng ilaw ng maayos, no? May linya na connected doon, no, na yung gamo-gamo sa ilaw, iba yung nakikita mong liwanag, sumunod ka doon, Dave, 'di ba? May mga linya na pasok doon sa ginawa niyang pakulo, pero hindi niya totally nagamit ng maayos yung ginawa niyang na 'yon. So sa akin, bitin sa hindi ito kung mapapanood man ni Da Vinci yung review ko sa battle niya, sana wag siya magalit. Pero for me, hindi na to yung Da Vinci na sobrang lakas ng mga sulat. Laban niya kay Max Ford kay Max Ford ba yun? Na-review ko yun. Basta yung undefeated pa si Da Vinci, tangina men. Sobrang solid ni Da Vinci noon. Isa ako dun sa mga naglo-look up sa kanya na sumali siya ng motos ng pedestal, kasi alam kong kaya, alam kong papalag. Pero ayun, medyo nagka-problema di ko alam kung sa oras, sa schedule, sa sulat ba si Da Vinci. Simula nun, lumaylay na talaga yung pinaka-performance niya. Hindi na niya, para sa akin, since nasubaybayan ko naman si Da Vinci, hindi na niya totally nababalik yung performance niya before nung undefeated pa siya. Yun, sayang kasi alam ko malakas yung Da Vinci, men. Pero medyo nakukulangan na talaga ako sa performance niya ngayon. Yun lang. So, Dave. Speaking of Dave, ganun din, no? Sinabi ko to kay Dave, nagkakausap kami nito sa Messenger. Sabi ko, Dave, hindi na ikaw yung napapanood kong Dave sa FRBL na sobrang lakas ng stage presence, ng lakas ng mga punches. Humina rin si Dave. Sinabi ko yun sa kanya. Nalilito ko si Dave. Nagkakausap kami sa Messenger. Sabi ko, iba na yung way ng pagsusulat mo, hindi na ganoon ka-epektibo yung mga angulo na napili niya. So yun, pero kaya sabi naman ni Dave sa akin, pinipilit niyang ibalik yung ganong Dave Denver nung nag-champion siya ng FRBL. And ako sinasabi ko sa kanya, antayin ko yung ganong performance ulit. Kasi alam ko rin na same kay Da Vinci, alam ko malakas si Dave at kaya niyang sumabay. Pero di ko alam, nagkakaproblema sila sa mga, di ko alam kung sa time, sa sulat ba, sa schedule ba, I don't know. Pero alam ko, nainiwala ko kaya nila. Pero speaking of this battle muna, medyo nabibitin ako sa performance ng dalawang MC. Okay? So yun. Game boy pa? Magbabalik na daw yung liga niya. Pasensya sa mga nabitin dun sa battles. Sa mga MC nag-abang at sa mga viewers na na-upset. Kaya bilang gante, libre na daw yung foods at entrance. Sa mga pupunta at live guests. Kaya palakpakan natin si Vince. Sa pagbabalik ng liga niya na insane. Kailan ba magbabalik yung liga mo na Titus? Di naman sa pagiging bitter, dude. Kulit ng liga mo no? Interlude. Di ka marunong mag-organize. Tapos pangarap mo pa magka-baby? Tanginan to, lakas ng amat. Di mo ba nababanaag? Paano ka bibiyayaan ng anak kung di ka marunong magpalakad? Tapos palagi pa yung nakasalamin. Kala mo sino? Dunong-dunungan ka pa rito. Ikaw nga yung buhay na patunay na di lahat ng nakasalamin, bobo ka! Gago. Palaging nakasalamin. Salamin. Kasi idol niya yung Bini. Tangina mo, bading sabay sa trending. Pangarap niya kasi maging si Mika. Madalas siya nagde-daydream. O adi ka kay Mika, kaya ako nga nasabing ikaw ay gay bin. Salamin at Bini, di lang basta pinambungad. Iba't ibang elemento ang makikita sa aking sulat.
Kasi pag sinabi kong Salamin at Bini, maaalala nyo si Ed Kaluwag. Oh. Nakonect ko pa yung brother. Tangina, wala yung hassle. Nagawa pang ikabit sa harapan ng gagong rapper. Oh. Kabit lang, Gago okay? yan. Kasi may linya to sa rap line, sabi niya. Aboluya ang sangkap para gumaling ka sa battle rap, ha? King ina mo! Kahit di ako gumaling sa battle rap, wag lang kumain ng abo. Tangina, kulit ng cravings ng bata mo sa itino, abo. Pati mo sinasapak to. Sobrang obsessed pati abo ng lola mong krinimit, pinapapak mo. Walang pake kahit mabash, basta pupudrepin niya to. Hindi nawawala ng ash na para bang si Pikachu. Pangina 80s, pero pag Ash Wednesday siya ay dumudulog. Ayaw niya sa avocado kasi wala daw abo sa loob. Lulong ka na sa ash. Abusado na tong loko. Kaya pala pataba ka ng pataba. Alaga ka sa abono. Abono, pataba. Di, tama na panloloko. Balikan muna natin yung sinabi nitong bobo. Kasi ibabalik niya daw lahat ng respetong nawala sa kanya sa battle. Oh, nahihibang ka na ba, boy? Tingin mo may respeto kang nakuha dito sa amin porkit tinalo mo si Makoy? Tangay na respeto, bakit? Ano bang meron sa'yo? Obra mo ay faded, puta, walang kakulay-kulay. Linya ay translated, puro sigaw, wala kang husay. Sa liga ay most hated, performance mo ang patunay. Walang bara na upgraded, kupal sa personal na buhay. O kupal, kasi mula Titus hanggang Boto sa maraming galit sa'yo, par. Nakilala bilang snitch na tropa. Tulongas magpa-event, madedeny ba yun man? Kaya wala ang karapatang banggitin yung salitang respeto at mag-ingay ngayon dyan. Kasi kahit kailan tol, walang nagbigay sa'yo niyan. Tangina respeto ba? Respeto, sumasabat kahit rounds ng kalaban, puta, mahiya ka ng konti. Pag di pinaburan, magpo-post pre. Ang dami mo sa kanyang maririnig, parang biyenang mata pobre. Tangina, wala namang galing. Panay iyak pa sa gitna, puro ka lang pagdadaing. Parang tindero ng isda. Parang tindero ng isda. Ikaw, Syke, pinarinig ka ba sa akin? Kahit kagrupo ng hurado yung kalaban, tinanggap kong malugod. O sa paningin ng mga tao, ang panalo akong kanilang kutob. Masaya na akong naibigay ko yung best sa harapan ng manonood. Kasi kontento na akong nailabas ko lahat kaysa mag-iwan ng sama ng loob. At yan ang katotohanan na hubad. Kaya magkaiba tayo dyan, huwad. Kahit na puro lus, tinatanggap kong maluwag. Kaya di tayo magkapareho kung paano aralin ang laro. Kaya unawain mga to. At ang pinakapunto ko lang ay huwag ka nakakain ng abo. Okay, so siguro sa ano na lang to. Itong round, actually parehas sila ng ano eh. Parehas sila ng pinapakitang ano dito, writtens. May parehas sila na may mga okay na linya, may mga hindi, may mga flat moments, may mga okay, may sabog, may plain, ganon. Parehas sila ng pinapakita na writtens. Pero nagkatalo sa performance, sa overall performance, sa linis ng performance. 'Di ba? So yung round 1, I can't decide talaga doon. Tumingin na ako sa iba't ibang angulo, iba't ibang elements ng battle rap, pero I think yung round 1 as is ko yun ibibigay na tabla. Pero sa round 2, I think I'll go with Dave Denver dito. Unang-una, performance, mas nagustuhan ko yung energy ni Dave Denver sa round 2. Unlike sa round 1 na medyo bitin yung pinakita niyang performance doon or yung energy doon. Round 2, mas gigil. Nakita ko yung pag-angat ng energy ni Dave. Overall na lang to kasi sabi ko nga sa inyo, sa writtens, tabla sila doon eh. So, sa performance, mas nakita ko mas gigil, mas gutom si Dave Denver dito sa round 2, no? We're talking about round 2 lang. Kasi sa round 1, tabla talaga yon. Okay din yung ibang mga linya, ibang mga angulo. Sinabi ko okay, pero hindi siya ganun kabigat yung tama nun or yung epekto nun kay Da Vinci. Okay lang siya na effective, no? Ganun lang, pero kulang pa rin, no? Hindi pa rin ito yung Dave Denver na ina-expect ko or hinahanap ko sa sa comeback fight niya. Pero I'll go with Dave Denver sa round 2. Sa score ng 9-8. Mas gusto ko yung aggression niya, mas agresibo siya dito. Mas agresibo, mas kumokonekta kahit papaano yung ibang mga linya, mas gigil, mas nakita mo, mas litaw yung alam mo yun, yung gutom niya sa battle rap, mas angat doon. So ayun,
round 2 ni Da Vinci, sabi ko nga sa inyo, hindi niya masyadong na gamit yung pagpatay ng ilaw. Isa pa, dagdag na rin natin is hindi natin masyadong nakita yung pagiging agresibo ni Da Vinci kasi nga namatay yung ilaw. Sabi ko nga sa inyo, may mga linya naman na konektado dun sa ginawa niya na pagpatay ng ilaw, pero hindi siya ganun ka DN yung about dun sa gamo-gamo, ilaw, di ba? Hindi siya ganun ka useful dun sa sa punchline, kaya yun medyo nakulangan ako doon. So ayun, to be honest, pwede kong ibigyan ng 7 points si Da Vinci dito di ba? Pero assist tayo, 8-8, then 9-9 8-9 kay Dave. So tablar sa round 1, round 2 Dave Denver. Isa-isang elemento lang lumamang si Dave dito sa round 2. Yun yung pagiging agresibo niya. Kasi mas nakita natin yung giggle, yung energy niya. Even wala nagre-react, no? Sabi ko nga sa inyo, hindi ako masyadong nagbe-base or nagre-rely sa crowd reaction. Nagdedepende ako kung paano ko napapanood, kung paano ko nakikita, at paano ko naririnig yung battle or yung mga verses. And sa both round 1s, ayun yung comment ko, and mas nakita ko talaga na mas agresibo si Dave Denver sa round 2, kaya kay Dave ko ibibigay yung round 2 sa score na 9-8. Round 3, let's go. Wag daw kakain ng abo. Puta, para kala mo may arit. Pucha, sobrang adik. Aabutin special force, total didas yung gamit. Naalala mo to? Anong silbi ng pagbabanat mo ng buto kung yung nanay mo kalansay na? Kay Vicente. Isiningit yan ng gaga. Tahimik. Pinipilit makachamba. Yung pandadamay ng patay, kanyang naisip maibara. Matagal na sanang nananahimik yon kung nanahimik ka na lang sana. Nandadamay ng patay. Tapos tahasan kung ikwento. Napakatigas na neto. Di marunong rumispeto ng patay, ngayon patay itong di marunong rumispeto. Pinunong pa yung grease ni Vicente. Punayin mo rin yung business ko sa aircon. Diyan na sana ito. Alam ko pa kay mo. Kaya ako nagsisikap sa buhay para di na ako magpaparakos pag nakaratay na yung tatay ko. Ay, gogo. Tas feeling gangsta pa sa battle. Putang ina. Sakit na. Okay, so mas watch yung round 3 ni Da Vinci. Let's go. Buhay para di na ako magpaparakos pag nakaratay na yung tatay ko. Tas feeling gangsta pa sa battle. Yung mga pyesa pinipilas. Nakakapiko na tikas. Astang G, pormahang G. Tapos namamalimos ng Gcash. Kasi si Virgel Padilla, idadamay sa linya. Sablay na ba ako? Palihas lang naman kami ng tatay mo na masama na yung bato. Di ba nanonood tatay mo ng battle? Hi Kuya Ver. Ito yung walang kwenta mong anak ko, yung bunga mong panggago, putya parang aso. Sa inyo po bagay, linya ni Class G kasi yung kid ninyo palyado. Nandadami ba sa battle? Ayoko lang na mas masanay pa to. Kanyang gawain ako. At anak nyo din naman po mismo dahilan kung ba't nadadamay kayo. At anak nyo naman po mismo dahilan kung ba't nadadamay kayo. Pero, pasensya, Kuya Ver. Ito'y may halong pagmamahal, tiwala at pagdarasal. Huwag po muna sana kayong mamatay. Pahirapan nyo sila ng matagal. Pero kung gusto mong makatulong, may ideya ako na bago. Sulit, walang talo. Kapag dinadialysis ka na, hugutin mo yung aparato. Gago. Dialysis patient! Yan ay tunay na. Tang ina. Kakaumay ba? Anong silbi ng dugtong-dugtong mong bara kung hirap na kayong madugtungan yung buhay niya? Aray ko.
Kasi sa battle, ikaw yung Putang bida. ina mo, Da Vinci. Pinipilahan sa takilya, habang yung tatay mo, iba't ibang ahensya pumipila. Sama ng ugali mo, Da Vinci. Dami niyong alam. Mga bara ko, halang. Di naman ako nandadamay ng patay, ah. Yung mamamatay pa lang. Ay, tang ina. Gago. Yung mamamatay pa lang. Tang ina, sakit. Tang ina, wala akong comment. Pakinggan natin to. Kaya tapos na ako magpinta. At sobra tong nakakalason. At ang sarap sa pakiramdam. Yung obra ko nakakabaong. After 40 days ang hamon, sabay tayong pupunta sa bangkay niya. At tsaka ako sasabihin, ngayon ka magbanat buto yung tatay mo kalansay na. Putang ina. Gago, nagulat ako sa round 3 ni Da Vinci, men. Tapos na? Putang ina, wasak. Naug. Hindi, sige. Pakinggan muna natin yung, ito, mahirap i-judge yung round 3. Pakinggan ko muna yung round 3 ni Dave Denver dito, ha. Pero, sobrang tindi nung round 3 ni Da Vinci, men. Sobrang lakas nun. Round 3 ni Dave. Hang muna natin yung round 3 ni Da Vinci. Sabay natin i-judge to. King, sabay tayong pupunta sa bangkay niya. At tsaka ako sasabihin, ngayon ka magbanat buto yung tatay mo kalansay na. Tapos na? Puro tatay yung tinira. Pangina yun, puro tatay yung tinira. Puro tirang bahala. Gumanti sa tatay kong si Berhel, di nga natalo yung Berhel na katana. Pangina. Game. Tangina, nauga si Dave. Tangina, props kay Da Vinci. Tangina, nauga niya si Dave doon. Galit sa politikong kurap. Tungkupal na moron. Ubod ng bopol. Tignan mo nga itsura mo. Pag tinanong mo kan sasagot lang ng di ko po alam, Your Honor. Di ko po alam yung... Pasabihin mo magnanakaw na mamuno dito sa amin. Yan yung stupid mindset. Sarap iumpog sa biceps. Kita mo naman, apelyido pa lang ni Mayor. Robles. Proud sa amin dito yung Mayor namin. Yan ay suporta malala. Pinopost pa talaga. Eh ikaw, tingin mo pag panood ka ng Mayor nyo sa QC, si Mayor Joy, di yun magiging masaya. Sa kamadungis na mataba. Sa pagdadayet, hirap. Ganyan mga tipo ng katawan yung tinatropa ni Rap. Walang paki kahit di mag-level up yung skills. Basta maka-food trip yan tanga. Ika'y buwang na talaga. Nung sinabihan kang madami ka pang kakainin bigas, tuwang-tuwa ka pa. Tong nakabalandrang mataba, madali lang lundagan. O tong nakaharang sa akin pat, magagawa akong talunan. Matabang fan ng KOTD. Di ba idol mo si Pat Stay? Pangarap mo maging legend din sa rap. Kaso way naman ay wak. Kaya malabo kang maging si Pat Stay, magstay ka lang na pat. Papaulan na ng punches tong mataba. Bugbog sarado tong banban hanggang makita niyong mamasa. Piyesta lang San Juan, oh. Napunta na San Juan. Do you think I'm done? Madami ka pang aabutin sa akin, boy. Di lang yan. Kasi mahina ka pa, Vince. Lalo sa pagsusulat. Di ba gusto mo siya ipasweep? Ako na magtutupad. Tangina mo, lipas ka na. Huwag nang umasa pa mag-grow. Di mo na kayang maipagsabayan pa sa show. Mona Lisa nga, Da Vinci. Napag-iwanan ka na, bro. Okay. May bin ka sa pangalan kasi basura ka lang gago. May INC din dyan pero malabo kang manalo. Meron din dyang DA at sumakto yan sa plano. Kasi natapat ka sa fratman kaya ka tatanggap ng palo. Mga pesa mo ang baho. Dalas pa makalimot sa kata.
agresibo na pabibol, resismo ay wala. At sinisigo sa panga, ang pag mo dito patawa, laka ditong mabibilog, madalitong matalisod, nararapat sa'yo iho, magretiro na tanga. Kasi mula noon hanggang ngayon, di ka gumaling. Tanong mo pa niyan kahit sino, nakilala ka ba naman bilang pintor? Yan ay tumatak na sa aming vision pero di pa rin naging pasok sa panlasa. At kita naman yung reason na di pumatok yung paminta mo kahit anong season. Okay. Nanatili ka ng ganyan. Kaya palagi kang nalalampaso. Dinala mo pa dito yan ang labo. Mapapahiya lang yan sa tao. Kasi anong silbi netong revolusyon kung wala kang pagbabago? Tong ina, wala. Ang layo ng agot ang round 3. Kay Da Vinci yung round 3, men. Explain ko sa inyo kung bakit. Explain ko sa inyo kahit konti lang, no? Glimpse na explanation lang. Kakaiba yung actually yung Da Vinci na ine-explain ko kanina, no, sa 1 and 2, nasubaybayan ko si Da Vinci. Alam kong kaya niya magsulat ng mga epektibo na punchline, sumilip ng epektibo na angulo. Ganun yung Da Vinci na nasubaybayan ko sa Motus. Then nagulat ako, round 3, yung hinahanap kong Da Vinci is nagpakita, no? Pero ang atake niya dito is true personals. Pero tangina, ang hapdi talaga ng mga verses niya about dun sa father ni Dave. And para sa akin, sobrang nauga niya si Dave doon, men. Inang katinon. Vince, pucha, strongest round mo sa battle na to. Or sige, sabihin natin strongest round mo itong round 3 sa lahat ng talo mo, no? Ilan ba yung talo? Ilan na yung talo ni ano dito? Ni Da Vinci sa mouse. Di ko na matandaan. Basta ito yung pinakamalakas na round 3 na napakinggan ko kay Da Vinci sa mga sa mga past battles niya. Solid po siya. Wala na akong ibang sasabihin pa doon. Basta yung personals na yon, sobrang hapdi. Sobrang hapdi nun, men. Solid yon. Perfect 10. Pasensya na, pero perfect 10 bibigay ko doon. Tain na solid. Pagdating sa round 3 ni Dave, halata mo na sobrang naapektuhan siya doon. Halata mo na sobrang nauga siya doon, kaya naka-apekto yun sa pinaka-performance niya. Hindi na niya masyado na-perform na maayos yung round 3 niya. Nauga siya doon, kitang-kita. Body language, kitang-kita na sobrang nauga siya doon. Kaya hindi ko alam kung 7 or 8 ang ibibigay ko doon, pero hindi naman nag-choke si Dave. Props pa rin doon. Maganda pa rin naman yung performance niya. So ayun. Round 1 tayo sa 8, round 2 9-8 Dave Denver, pero pagdating sa round 3 it's a 10-8 in favor of Da Vinci. So score or sa breakdown ng rounds, round 1 tabla, round 2 Dave Denver, round 3 Da Vinci. Pero sa score natin is 8-8-10. Tama ba? 8-8-10. Or 8-8-10. That's 26 para kay Da Vinci. Kay Dave Denver naman 8-9-17 plus 8, that's 25. So mahirap man yung battle na to kasi ganun kadikit, pero numbers don't lie, 'di ba? 26-25. That's 26-25 in favor of Da Vinci. So ako, Da Vinci ako dito. And kung titignan naman natin siya in other judgment, yung round 1, tangina, dikit yon. Dikit talaga yon. Sobrang dikit yon sa 8 puntos. Di ko talaga yon, di talaga makapag-decide doon. Pero kung titignan natin yung round na lumamang si Dave at sa round na lumamang si Da Vinci, kitang-kita mo doon na mas malaki yung lamang ni ni Da Vinci sa round 3 compare sa lamang ni Dave Denver sa round 2. So, doon pa lang makikita mo na kagad na overall lamang sa scoring, no? Overall scoring lamang si Da Vinci. Pero kung titignan mo naman siya sa sulat, consistent si Dave Denver, consistent si Da Vinci naman
sobrang solid ng round 3. Iba. Kumbaga, 1 and 2 consistent, pero pagdating sa round 3, which is for me, sobrang naging ganda ng placing niya doon kasi round 3 is the best part of the battle kasi yun yung pinaka mataas na chance na maalala ng mga nanonood eh, 'di ba? Kaya naging epektibo si Da Vinci dito. Boto ko dito Da Vinci overall. So Da Vinci ako dito. Lotus Battle League, Revolution 3. Magiging ba kayo isang beses para sa laban nyo? Siyempre gusto ko pasalamatan yung Bito na to. Salamat kay Lahay Pangurado, 3-0. Magingay para kay Dave Denver. Shout out sa Yun, shoutout sa Haine Streetwear, Tots TV. Dave, kung mapanood mo man to, pasensya ka na, pero yung round 3 sobrang layo ng agwat. Da Vinci yun. Kay Boss Jack, kay akong RB Colec, tsaka sa girlfriend ko kay Apple Mates, at sa lahat ng tropa, kay Elboy, kay Ripan, kay Andre, at ng mga sumama sa akin yun. Salamat sa inyo. At yung salamat din nag-drive dito sa Denver. Kaka-upload lang pala ng battle ko. Yun, Blizzard, sa round 1, hinimay ko per line yung mga tumamang punches. So 12 yung lumanding na punchline kay Da Vinci. Tapos sa lumanding na punches naman kay Dave Denver, 11. Pero dinagdag ko yung rebat niya. So 13 yun, dalawang rebat yung nagawa niya, 13-12. So 9 kay Dave Denver, Da Vinci 8.5. So Dave Denver ako sa round 1. Tapos sa round 2 medyo nag-stutter si Da Vinci. Kahit maganda sana yung pagpatay niya ng ilaw. Pero hindi nagpabawas sa akin yung point ng stutter niya. Tapos si Dave Denver, ang ganda ng angle niya ng mga above. So yun, parang naging consistent siya sa kahit hindi siya masyadong aggressive. Maganda niyang tawid yung delivery niya. Tapos sa round 3, pinagtay ko na lang sila kasi aggressive yung delivery at tumatama yung mga punches ni Da Vinci, kaso sa ibang family ni Dave Denver yung talaga tumatama. Pero yun, inonsistent ko pa rin siya kasi parang atake rin ni Dave Denver yung ganun eh. Parang ginaya niya lang. Kasi consistent yung delivery. Tsaka consistent, maganda yung linya, tuloy-tuloy. So ang boto ko round 1, round 2 round 1, round 2 Dave Denver, round 3 tie. Okay. Yo, Anthony, Safe House, shoutout sa Mox Battle League. Ang hirap ng judging na to pero round 1 ko, binigay ko kay Dave Denver. Mas na-construct niya na maayos yung mga lines niya. Round 2 ko, slight lang pero nilamang ko si Dave Denver din sa round 2. Siguro para sa akin kasi hindi ganong naging effective yung Pagpatay ng ilaw. Yes. Sabi ko na nga be. Pero magandang gimmick yun. Magandang gimmick. Sayang lang at hindi nag-pay off ng malaki talaga. Yes. Tapos yun, round 3. Totoo Binigay yun. ko kay Da Vinci. Sobrang lakas na pagkakakot. Tayo na. Lakas talaga nun. Sobrang ganda. Kaya yun. 2-1 Dave Denver. Yo, Arson, binoto ko si Dave Denver. Round 1, binigay ko kay Dave Denver. Pero malakas yung round 1 ni Da Vinci, pinakamalakas na round yun para sa akin. Pero sa round 1, binigay ko ng 10-8 siguro para kay Dave Denver. Tapos sa round 2, pinakapiling ko pinakamahinang round nilang dalawa pareho. Medyo yun yung round na hindi gaano tumatama yung mga punchline nila. Binigay ko siya ng tabla. Tapos Okay. round 3, binigay ko siya kay Dave Denver dahil okay naman, malakas naman yung Tatay Angus ni Da Vinci. Tutusin yun nga isa sa pinakamalalakas niyang material sa laban na to ni Tatay Angus. Nalakas. Pero yung round 3 ni Dave Denver, yun yung may pinakamaraming punchline na hindi man siya kumukonek sa crowd. Pero syempre, kami naririnig namin na yung mga 1-2, ang dami nun. Kaya para sa akin, round 1 Dave Denver, round 2 tabla, round 3 Dave Denver. Okay, so magkaiba ng tingin. Ako to be honest, kung pwede ko naman, sabi ko nga sa inyo sa round 1, pwede kong ibigay kay Dave Denver yun, di ba? Either way yun eh. Pwede kong ibigay ng tabla or pwede kong ibigay kay Dave. So ito, para lang maging klaro sa inyo, supposedly binigay ko yung round 1 kay Dave sa score na 9-8.
So, parehas 1 and 2 nakuha ni Dave. So, 9-8, 9-8 din. Pagdating sa round 3 sa 10-8, para sa akin malinaw yun kay Da Vinci. So, kung isa-summarize natin, 9-9-8, 18, that's 26. Tapos, 26 din yung 26 din yung score ni Da Vinci. Lumamang lang sa per round, no? Si Dave dito na 1 and 2 Dave. Pero kung mag-base tayo sa iba pang judgment na sa overall, kasi since tabla yung pinaka scorecard natin, I'll go with Da Vinci pa rin. Kasi sabi ko nga sa inyo, malaki yung nilamang ni Da Vinci sa round 3 compare sa 1 and 2 nilamang ni Dave, 'di ba? So ayun, although tie, mahirap i-judge yung gantong battle kasi parang one punch KO yung nilatag ni Da Vinci, pero sa mga early rounds naman nakakuha naman ng punto si Dave. So alam mo yun, pwedeng panghabol yung pwedeng panghabol yung round 3, pero since one punch KO nga yung nilatag ni Da Vinci dito, useless yung score, yung unofficial score kung tatama ng ganong kasolid yung isang suntok, diba? So yun, para sa akin Da Vinci yun. Props kay Dave, either way yung battle, pero ako personally I'll go with Da Vinci dito sa battle na to. So yun, malakas yung round 3, sa akin na solid yun. So ayun, kita-kits tayo sa next na review. Di ko alam kung isisingit ba natin yung Tip City BR, pinag-iisipan ko pa, or mag-focus tayo sa Revolution 3 kasi yung Husky nandito so gusto ko mapanood yung laban ni Husky dito. So yun, surprise na lang bukas kung ano yung ma-upload, pero yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.